pala ay 10:35 ng umaga. So ito ang ating tanghalian. So lagay ko na yung pork belly. Palalambutin natin. Pakuluan muna natin siya ng unang kulo. At pagkatapos, saka natin siya palalambutin. Kasi matagal din yung oxtail eh. Depende sa baka, minsan isa o 2 oras para lumambot yung ating oxtail. Tingnan naman natin itong ating pork belly. Ayan. Lumalabas na yung kanyang sariling mantika. Palambutin muna natin. Panurin natin. Ayan, lulos na yung sarili niyang mantika. Babawasan natin siya. At tabi natin ng konti yung ating karne. Magigisa na ako na ating oxtail. Pwede na natin siyang patayin at hugasan at palitan natin ng bagong sabaw. Pag ako pala naggigisa ng ampalaya, ayaw ng mga anak ko ng may itlog. Kaya simpleng ginisang ampalaya lang ng walang itlog. Lagay naman natin yung sibuyas. Susunod naman natin lalagay yung kamatis. Lutuin naman natin yung kamatis. Pwede ko na ilagay yung ampalaya.
simple lang. Ganyan lang akong mag-isa ng ampalaya. Ayan nating maluto yung ampalaya. Takpan natin. Meron akong konting istorya. Alam niyo bang itong aking kaldero? Noong bagong dating ako dito sa Canada, 25 years old lang ako. Uso noon yung nagtitinda ba ng mga kaldero sa Edmonton. Isang set yan, marami yan. Sa mga nagdaang panahon, nung magkaroon na ako ng pamilya, yung iba nasira, nasusunog ko. Yung iba pinamigay ko, isinare ko dun sa aking biyanan. At ito na lang ang nalabi. Yan. Kaya kung may mga kagaya kong senior, siguro related kayo na alam niyo yung L. Yan yung mga kaldero noong 1987. So, bali, mag-39 years na yan. Yan na lang nalalabig kasi nga yung iba nasunog ko, yung iba i-share ko. Isang set yan. Kaya yan ang istorya ng aking mga gamit. Marami kong gamit na nasi-save at may mga edad na rin kagaya ko. Yun lang istorya niyan. Sineshare ko lang sa inyo. Kaya kung masinop kayo sa gamit, magtatagal sila kahit ilang taon na yan. Yan dalaga pa ako noon. Ngayon senior na. So, it's a big, kaya sabi ko sa mga anak ko, may memory ang mga gamit ng nanay nyo, sana mahalin din nyo. Kaya lang ewan ko lang kung sino magmamana ng masipag magluto. Siguro yung maliit ko, yung bunso, yung masipag magluto yun. Saka yung aking isang anak. Ayan, malapit na maluto yung ating ampalaya. Lagyan natin ng mga sahog, paminta, asin, at ajinomoto. Kukunin ko lang. Yan, nahugasan ko na yung oxtail. So, lagyan na natin ang ating mga sahog. Muna yung ating chicken powder. Kalahati lang. Konting asin. Madali namang magdagdag eh. Konting pepper. At konting crushed pepper. At ang panghuli, yung ating ajinomoto. Konti lang. Ayan. Haluin na natin. Pwede ko siyang lagyan ng konting sabaw. Tikman ko na kung tama sa lasa o alat. Sarap. Konti pang asin, konti lang.
po yan ang aking ginisang ampalaya na walang itlog. Gusto ng mga anak ko wala itlog. Yung plain lang na ganyan. Ayan. Ano po? Kain po tayo. Thanks God for everything. All the blessing.